Nagpapatuloy ang matinding pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel kung saan muling nagpakawala ng panibagong wave ng missiles ang Iran na tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel kabilang ang Tel Aviv. Nagdulot ito ng pinsala sa mga gusali habang patuloy ang pag-andar ng air defense system ng Israel upang harangin ang mga papasok na projectile. Sa kabila ng interception, may ilang missiles ang nakalusot at tumama sa residential areas dahilan sa pagkasira ng mga estruktura at pangamba sa mga sibilyan. Gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrikes laban sa mga target sa Iran at mga kaalyado nitong grupo, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon. Ilang pag-atake ang naitala sa Beirut na nagdulot ng matinding pinsala at paglikas ng mga residente. Ang mas tuminding opensiba ay naganap isang araw lang matapos sabihin ni US President Donald Trump na nakikipag-usap ng Estados Unidos sa Iran para sa isang kasunduan. Gayunman, ayon sa Tehran, walang direktang negosasyon at ang ganitong pahayag ay walang basehan. Sa kabila nito, kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trump hinggil sa posibilidad ng isang kasunduan laban sa Iran. Gayunman, iginiit ni Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang opensiba ng Israel laban sa Iran sa kabila ng posibilidad ng tigil putukan. Sa panig naman ng Iran, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na handa ang kanilang puwersa sa anumang escalation. Ayon sa kanilang ground force commander, nasa pinakamataas na antas ng kahandaan ang kanilang puwersa at magbibigay ng matinding ganting pag-atake sa anumang agresyon. Iginiit din nila na hindi sila natatakot at handang ipagtanggol ang kanilang bansa habang nagbanta ng mas mabibigat pang missile at drone attacks laban sa Israel kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga sibilyan sa Lebanon at Palestine. Bilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader ng bansa. Isang maling hakbang pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon pwedeng mag-trigger ng mas malawak na labanan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang bagay ang laging pinagpipilian: diplomasya o puwersa. May mga naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat na may solusyon sa negosasyon. Pero may mga pagkakataon din na ang aksyon ang nagiging sagot. At dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan pipiliin ang diplomasya? At kailan magsisimula ang aksyon? Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level sa buong rehiyon. Ang mga military forces ay nakaantabay, ang mga defense systems ay aktibo, at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa bawat galaw. Hindi na ito simpleng regional issue. Ito ay isang global concern dahil ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo. At anumang kaguluhan dito may direktang epekto sa lahat. Habang nagpapatuloy ang tensyon, isang malaking tanong ang unti-unting lumilitaw. Makikialam na ba ang Amerika? Bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang desisyon ay may malaking epekto sa direksyon ng sitwasyon. Kung pipiliin nilang makialam, posibleng lumawak ang conflict. Kung hindi naman, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Sa loob lang ng ilang araw, isang makitid na daanan ng dagat ang naging sentro ng tensyon ng buong mundo. Walang malaking anunsyo, walang opisyal na deklarasyon ng digmaan. Pero unti-unting tumigil ang galaw ng mga barko. Tumaas ang presyo ng langis at nagbago ang takbo ng global economy. Ito ang nangyari sa Strait of Hormuz. Isang lugar na hindi man kilala ng karamihan, pero may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ang pinakamahalagang daan ng langis para maintindihan ang bigat ng sitwasyon.
Kailangan mong malaman kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinaka-critical na choke point sa buong mundo. Isang makitid na daanan. Pero dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis mula Middle East papunta sa iba't ibang bansa. Araw-araw daan-daang barko ang dumadaan dito. Mga oil tanker, mga cargo ships, mga vessel na nagdadala ng enerhiya na nagpapaandar sa buong mundo. At kapag naapektuhan ito, tumataas ang presyo ng gasolina, nagkakaroon ng delay sa supply at naapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa. Sa madaling salita, kapag huminto ang Hormuz, ramdam ito ng buong mundo. Ang pagtaas ng tensyon. Sa pagpasok ng 2026, unti-unting dumami ang ulat ng mga insidente sa karagatan. Sa simula, tila maliit lang, mga barkong sinusundan, mga armadong vessel na lumalapit, mga delikadong maneuver sa dagat. Hindi ito agad naging headline. Walang malalaking balita. Pero sa likod ng katahimikan, may unti-unting nabubuong krisis habang tumatagal. Nagiging mas delikado ang pagdaan ng mga commercial ships. At ang mas nakakabahala, walang malinaw na hangganan kung kailan ito titigil. Ang paghinto ng mga barko. Dahil sa tumitinding panganib, nagsimulang magdesisyon ang mga shipping companies. Ang iba, pinili na huwag dumaan. Ang iba naghahanap ng mas mahahabang ruta kahit mas mahal. At ang iba, tuluyang huminto muna. Ang epekto, bumagal ang supply chain, tumaas ang operational cost, at nagkaroon ng pressure sa global market. Sa loob lang ng ilang araw, ang isang normal na ruta ng kalakalan ay naging high-risk zone. Isang lugar na dati ay busy, ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pagpasok ng militar ng Amerika. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi na sapat ang simpleng pag-monitor. Kaya nagdesisyon ang United States na palakasin ang presensya nito sa rehiyon. Nag-deploy ng aircraft carriers, destroyers, surveillance systems at advanced radar at intelligence assets. Ang layunin, siguraduhin na mananatiling bukas ang daanan ng kalakalan. Pero malinaw, hindi lang ito simpleng proteksyon. Ito ay isang mensahe, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang babala na may hangganan ng tensyon. Modernong digmaan sa dagat at himpapawid. Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi na lang sa lupa. Ito ay isang kombinasyon ng dagat, himpapawid, cyberspace at information. Sa tulong ng advanced aircraft at satellites, nakikita ang halos bawat galaw sa rehiyon. Ibig sabihin, bago pa mangyari ang aksyon, handa na ang tugon. Kung noon, dami ng sundalo ang basehan ng lakas. Ngayon, teknolohiya na. Precision systems, real-time intelligence at mabilis na communication. Ang mga ito ang nagbibigay ng tunay na edge. Sa loob ng ilang oras, pwedeng magbago ang buong sitwasyon nang hindi kinakailangang magkaroon ng full-scale na labanan. Ang tensyon sa karagatan. Sa gitna ng lahat, ang karagatan ang naging sentro ng tensyon. Hindi ito tradisyonal na digmaan. Walang sabayang banggaan ng malalaking fleet. Walang dramatic na eksena ng direktang labanan. Sa halip, positioning, timing at presence ang naging pinakamahalaga. Isang maling galaw lang, pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon, pwedeng mag-trigger ng conflict. At dito nagiging delikado ang sitwasyon. Sa puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang, pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba.